The Lord. Hallelujah. Let's open our Bibles to Luke chapter 9. Luke chapter 9, mga kapatid. Hallelujah. Verses 23 and 24. Sa wikang English, King James Version. Praise God. Luke chapter 9, verse 23. It reads, "And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever," verse 24, "for whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it." Let me repeat, mga kapatid, hallelujah, for emphasis. These verses, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, if any man, kung sino man tao, hallelujah, will come after me, susunod sa Kanya, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. May tanong ako sa inyo, mga kapatid, sa umagang ito, bago natin simulan ang pakikinig ng mga salita ng Diyos. Nakapagbayad ka na ba? At nagbabayad ka pa ba? Tanungin mo nga ang iyong katabi, nakapagbayad ka na ba? At nagbabayad ka pa ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa lahat at maaari po tayo makaupo, mga kapatid. May isa pa akong tanong para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Are you a follower or are you simply a churchgoer? Ikaw ba, mga kapatid, ay tagasunod? O ikaw ba ay pumupunta lamang sa church? Hallelujah. Hindi may pagkakaila na nais sabihin ng ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, sa bawat isa sa atin, tila baga pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon tungkol sa soul winning. Tungkol, mga kapatid, sa discipleship. Nagtatawag ang ating Panginoon ng mga kaluluwa. Hallelujah. At tayo ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon tungkol sa Great Commission. Amen. Nais ng ating Panginoon na tayo, mga kapatid, ay humayo. Hallelujah. At ilapit sa ating Panginoon ang mga nais sumunod sa Kanya. Ngunit ito, mga kapatid, hallelujah, ang marahil nais ng ating Panginoon na at least ipaalaala sa atin sa mga sandaling ito. Ano? Mga kapatid, we cannot expect, hallelujah, to have disciples. We cannot expect, hallelujah, to bring disciples if we ourselves are not really disciples yet. Hindi natin maaasahan na tayo ay makakapagtawag ng mga susunod sa ating Panginoon kung tayo, mga kapatid, ay hindi pa talaga sumusunod sa ating Panginoon. Which brings me, hallelujah, to the title of this message. At mga kapatid, nais ng ating Panginoon na pag-isipan nating maigi, mga kapatid, alam ba natin ang pinasok natin? Alam ba natin ang pinapasok natin nung tayo, mga kapatid, hallelujah, ay nagdesisyon na sumunod sa ating Panginoon? Are we aware of the cost of following Jesus? I repeat, the cost of following Jesus. Mga kapatid, hallelujah, siguro, mga kapatid, nung tayo ay nakarinig ng magandang balita
kung paano ang ating Panginoong Diyos ay totoo, na kung paano dahil sa kanyang wagas na pag-ibig sa atin, siya ay nagkatawang tao. Bakit? Dahil tayo ay makasalanan at tanging dugo ang kinakailangan para tayo ay mabuwis mula sa ating mga kasalanan at walang ibang dugo na karapat-dapat na may kapangyarihan para tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan, matubos mula sa ating mga kasalanan, kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kinakailangan niya magkatawang tao. Magandang balita, amen? Ibig sabihin, mayroong kaparaanan para tayong mga makasalanan ay maligtas. Ngunit mga kapatid, hallelujah, nais ng ating Panginoon na tanggapin natin siya, hindi lamang tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, kundi nais ng ating Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya. Kaya kinakailangan tayo mga kapatid ay magsisi sa ating mga kasalanan, magpabautismo sa tubig sa Kanyang pangalan. Hallelujah. At kapag naganap mga kapatid, hallelujah, ang pagkatanggap natin ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, hallelujah, then we can say that we have become new creatures, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit hindi nagtatapos yun doon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko alam kung mayroon bang isang evangelist na lumapit sa inyo na sinabi agad sa bawat isa sa atin, ano ba ang kinakailangan nating ibayad? Ano ba ang kailangan nating ibuwis? Hindi na kailangan ng dugo, mga kapatid, natural. Ginawa na yun ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. Ngunit mayroon tayong kinakailangan na ibayad. Meron tayong kailangang ihandog, mga kapatid. We have to give something up, mga kapatid. Mga kapatid, kasi siguro kung meron sa ating humahayo, mga kapatid, hallelujah, sinasabi ba natin sa kanila, alam mo, kapatid, pag nagdesisyon ka, kaibigan, pag nagdesisyon ka sumunod sa ating Panginoon, kinakailangan mong magbigay ng tithes. Kaibigan, kapag nagdesisyon ka na magbagong buhay at sumunod sa ating Panginoon, yung mga bisyo mo, kailangan alisin mo na yan. Hirap, di ba? Baka pangalawang araw pa lamang ng paghayo natin pagtaguan na tayo, sara na tayo ng pinto, di ba? Amen? Yes, I know, unti-unti yan. Pero mga kapatid, tayo mismo sa ating mga sarili, nakapagbayad na ba tayo? At nagbabayad. Kasi mga kapatid, ongoing yan Hindi naman tipong one time, big time, mga kapatid. Kaya ang tanong sa atin, mga kapatid, are we truly willing to pay the price of discipleship? We are still, take note mga kapatid, we are still undergoing discipleship. Hindi tipong, ako ay ilang taon na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ako ay graduate na ako sa discipleship. Hindi ko na kinakailangan matin ng discipleship course. Patuloy tayong dinidisciple, ng ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin, kung tuloy-tuloy yung discipleship natin sa ating Panginoon, then ibig sabihin, tuloy-tuloy din that we have to pay the cost of discipleship. We have to pay the cost of following Jesus. Sino sa inyo mga kapatid ang tutol doon sa mensahe ng awit na I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Totoo, di ba? Walang talikuran. Tuloy-tuloy na yan, mga kapatid. Ngunit mga kapatid, baka naman kapag na-experience mo teka, baka naman ang alam lang natin noon kapag ako ay nagdesisyong sumunod sa ating Panginoon, kailangan ko lang naman, ang magiging sakripisyo ko lang naman yung Sunday ko. Every Sunday, a-attend ako. That's good. Attend ka sa panamban, attend ka sa mga gawain. So, ibig sabihin, sige, okay lang, sakripisyo ko, ifo-forgo ko yung aking Sunday, bibigay ko sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi lamang yun. Amen. Ang kinakailangan nating ibayad. The price of discipleship, mga kapatid. Hallelujah. Baka inisip natin, every Sunday akong attend. Or, sige,
ang ibabayad ko ay ang oras ko para makapag-usap sa ating Panginoon, mananalangin. Yes, that's also part. That's good. Ano? Pero kung niisip natin na sapat na yung every Sunday lang tayo umattend at nananalangin tayo sa ating Panginoon, na ikaw ay may tuturing ng disipulo ng ating Panginoon, pero hindi pa rin naman natin na i-give up yung layaw ng ating katawan, yung layaw ng ating laman, mga kapatid, wala rin. Kulang na kulang, mga kapatid. Kulang na kulang, mga kapatid. Let me read, mga kapatid, some more passages, mga kapatid, before we proceed. Hallelujah. Sa Luke chapter 14, mga kapatid, verses 25 to 33, ang sabi dito ng ating Panginoong Kristo, kasi marami na mga tao, di ba alam natin kung nasaan ang ating Panginoong Kristo, dagsa ang mga tao, mga gustong makinig sa ating Panginoon, di ba? Ano? At ang sabi niya, sa Luke chapter 14, verse 25, if any man come to me, and he turned and said unto them, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, in his own life also, he cannot be my disciple. Controversial ang ating Panginoon, no? Ibig sabihin mo, kailangan magalit ka muna sa tatay mo, sa nanay mo, sa asawang babae mo. Kung ikaw ay lalaki, sa asawang lalaki mo, kung ikaw ay babae, at sa iyong mga anak, at sa iyong mga kapatid na lalaki at kapatid na babae. At kailangan ba, magalit ka sa sarili mong buhay, ayawan mo ang sarili mong buhay? Bago ka makasunod sa ating Panginoon, ganun ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito, mga kapatid? Tuloy natin. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you intending to build a tower sitteth not down first and counted the cost, whether he have sufficient to finish it? There is a cost that comes, mga kapatid, with discipleship. There is a price that we also have to pay or we have to give up in order to follow Jesus. Hindi natin kailangan kamuhian ang ating pamilya. Hindi natin kinakailangan kamuhian ang ating sariling buhay. Hindi yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin lang ng ating Panginoon, kung hindi natin kaya na siya ang tunay na uunahin natin sa ating buhay, na kahit na yung sarili nating buhay ay magiging secondary lamang, ang ating Panginoon ang number one, mga kapatid. Kung hindi natin kaya yon, mga kapatid, hindi tayo tunay na makakasunod sa ating Panginoon. Alam ba natin yon, mga kapatid? Ang hirap yata pag tayo ay hahayo, tapos yun agad ang iaano natin sa sa mga hinahayuan natin. Pero take note, mga kapatid, yung mga nakikinig ba rito sa ating Panginoong Kristo, sila ba, mga kapatid, ay mga disipulo na talaga ng ating Panginoon? Hindi eh. Yung multitudes na yan, mga kapatid, yung iba dyan, baka first time na makarinig sa ating Panginoong Kristo eh. Di ba? Pero ganyan, ka-brutally honest ang ating Panginoong Kristo. Di ba? Naging controversial man ang dating, di ba? Pero mga kapatid, yun ang katotohanan eh. Kaya ang tanong sa atin sa mga sandaling ito, mga kapatid, before we proceed to going and teaching the gospel, mga kapatid, so that there will be disciples, more disciples, mga kapatid, let's ask ourselves, how much of a disciple are we? Personally, I believe, mga kapatid, kung hindi pa tayo tunay na disciple ng ating Panginoon, hindi natin may expect na yung kakausapin natin, mga kapatid, ay magiging disciple. Di ba? Alam ko, mga kapatid, as simple, and it's true, as simple as saying to someone, kaibigan, mahal ka ng ating Panginoon, that creates an opening for us to share the Word of God, to share the gospel, mga kapatid. But eventually, mga kapatid, if we want that soul to remain in the church, to remain, hallelujah, under submission, under discipleship of the Lord, mga kapatid, dapat tayo muna rin ay disciple ng ating Panginoon. Isipin natin, mga kapatid, at wag natin sanang parang sige,
Maghahasik ako ng salita ng Panginoon. That's good. Ano? And then, pagka naging open na, i-invite natin sa church, and then, okay, na-invite ko na to, o mukhang nakakomply na ako doon sa tanong sa tatay, o ilan na ang na-invite mo sa church. Diba? Nakakomply na ako doon, okay na. Nakita mo, nagpabaptize. Wow, okay, sige, nagpabaptize siya. Wow. Diba? Sarap sa pakiramdam. Pero mga kapatid, ilang beses na kaya nangyari? Tanungin natin sa ating sarili. Ilang beses na kaya nangyari, mga kapatid, na mayroon tayong na-invite sa church, maaring umabot sa pagpapabaptize, pero mga kapatid, tila baga hanggang doon lang. Parang, tatanungin, parang ang nangyari sa kanya, parang na-abort siya. Hindi nagtuloy-tuloy yung development. Although it's true, mga kapatid, hallelujah, na meron dito tayo mga kapatiran na talagang, di ba, nagpatuloy talaga. Pero hindi natin may pagkakaila, mga kapatid, dito sa congregation natin, nagkaroon ng, mabibilang natin, hindi ba? Nagkaroon ng mga pagkakataon na meron tayong na-invite, pero mga kapatid, hindi nagtuloy-tuloy yung kanilang discipleship. Di ba? Perhaps because they did not really know what the cost of following Jesus is. And then when they learned na eto pala yung cost ng discipleship, hindi ko pala kaya, ayoko na. Kasi baka ang idea lang ay, kailangan ko lang umattend sa church every Sunday. Kapag ka nagpatawag ng prayer meeting, sige, attend ako. Pero mga kapatid, hallelujah, take note, it's not just going to church. It's not just, discipleship is not just about going to church every Sunday. Discipleship is not just about kneeling down and praying. No, it's not just that. Kinakailangan mga kapatid, yung buong buhay natin ay pinapasakop natin sa ating Panginoon. Complete and total surrender sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, if any man will come after me, let him deny himself. Pag sinabing deny himself, mga kapatid, yung sarili mo, ipapaubaya mo. Hindi mo, kasi di ba, we were created, and madalas nyo itong naririnig sa akin, mga kapatid, tayo ay espesyal sa lahat ng mga nilikha ng ating Panginoon na may buhay. Bakit? Kasi sa lahat ng mga nilikha ng ating Panginoon na may buhay, tayo yung mayroong free will. Kasi mga kapatid, kaya nilikha ng ating Panginoong Diyos ang tao, nais niya na magkaroon ng makakaugnayan eh. Yung mga hayop, gaya ng mga aso, mga pusa, hindi marahil sasapat yun para magkaroon ng tunay na relationship ang ating Panginoon. Yung relationship na ang ating Panginoon may papadama, may papakita niya yung kanyang pagmamahal, at gayon din mga kapatid, yung nilikha niyang yun, magpapakita sa kanya, magbabalik din ng pagmamahal sa kanya. Pagsunod sa kanya. Mga hayop, mga kapatid, masasabi natin kahit papaano, nagpapakita ng pagsunod. Amen? Or baka meron din silang mga ginagawang behavior na ang impression natin ay nagpapakita sila ng pagmamahal sa atin. Halimbawa, mga aso, di ba? Mga pusa, pag sila'y naglalambing, ang idea natin, sila ay nagpapakita ng pagmamahal. Pero mga kapatid, iba yung sense na yon doon sa pagmamahal na kaya nating ibigay sa ating Panginoon. Iba yung pagmamahal na yon na kaya nating ibigay sa kapwa natin tao. Kasi mga kapatid, the sense of love that God wants from us and that God wants us to share with each other, it's that kind of love that He Himself has given to us and is still giving to us. Mga kapatid, ang pusa, ang aso, hindi mo yan maaasahan na na mamamatay siya. Talagang sasadyain niya na ibibigay niya, ibubuhis niya yung kanyang sariling buhay para sa iyo. Siguro gusto kanyang protektahan, and in the process of doing so, maaaring halimbawa, may isa pang aso, pinrotektahan ka nung alaga mong aso. So doon sa pagtatanggol niya sa'yo, doon sa pakikipag-away niya doon sa isang aso, doon sa gustong sumakmal sa'yo, nasugatan siya, samatay siya. Pero mga kapatid, hindi yung tipong sadya niya na ibibigay yung buhay niya para sa'yo.
Hindi katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. Hindi kaya ng pag-ibig natin para sa ating anak kung ikaw ay magulang. Di ba? Ang isang magulang na nasa matinong pag-iisip at mayroong pagmamahal sa kanyang mga anak, di ba? Willing na willing ka, ibibigay ko ang aking buhay, hindi yung parang dahil lang para protektahan siya, or ibibigay ko ang aking buhay para sa aking anak kung kinakailangan. Pag humantong sa puntong yon, mahayop, hindi nila kayang gawin yon. Di ba? So nandun mga kapatid, yung total na pagpapasakop na kinakailangan mga kapatid ng ating free will. Yun ang wala sa ibang nilikha ng ating Panginoon. Sipin niyo mga kapatid, at ito napagtanto ko habang kasi everyday nilalakad ko si Pomsi. Usually tuwing umaga ako nagbubo kay Pomsi. Tapos si Kuya naman or si Sister Jeremy paghapon. Okay? Naisip ko one time, nito lang, nilalakad ko si Pomsi. Sumusunod siya. Wow, disciple. Disciple ko si Pomsi. Hindi mo yung tao di ba? Pero di ba, kung mapapansin nyo, to a certain extent, ang alaga natin ay nagpapasakop sa atin kung anong gusto nating ipagawa sa kanya. Pero darating ang point na iiral pa rin kung ano yung nasa instinct niya. Kung ano yung gusto niyang gawin. Kaya minsan, magugulat na lamang ako, akala ko sumusunod si Pomsi, mararamdaman ko na lamang yung tali, bigla na lang, boop! Minsan nahihila ako kasi malaking aso si Pomsi, ang laki lakas Nahihila, nagugulat na lang ako, ganon, yung pala meron siyang gustong amoy-amoyin doon. Di ba? Isipin niyo mga kapatid, kung tayo yung nandun sa parang ganon yung sitwasyon. Analogy lang mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoon. Siya, sabihin na natin kung tayo ay ihahalin tulad sa aso, siya yung amo natin, mga kapatid. Siya yung may-ari sa atin. Huwag naman amo. Siya yung may-ari sa atin. At ang inaasa ng ating Panginoon, tayo ay susunod sa Kanya. So, smooth na smooth pag sumusunod tayo sa ating Panginoon. Pero tingnan nyo ano nangyayari. Pagka tayo, mga kapatid, biglang umiral kung ano yung nais natin at hindi natin sinunod yung direksyon na gustong ng ating Panginoon na sundin natin. Di ba? Natitigil, nahihinto, tuloy-tuloy na sana yung paglakad Kaso, gusto mong lumihis. Iba yung gusto mong puntahan. Di ba? Kaya nangyari, nahihinto. Imbis na tuloy-tuloy na, dire-diretso sana, or kung saan man tayo dinadala ng ating Panginoon, nahihinto. Di ba? Ang masama niyan, kung nahinto, tumigil tayo doon, dahil and take note mga kapatid, ang ating Panginoon hindi inalis ang ating free will Tayo mga kapatid, sa mga aso, hindi natin tinuturing may free will ang aso kapag kagano si Pomsi minsan, ginahatak ko ng malakas yung tali niya para maano niya. Kailangan mo pa rin talagang sumunod sa akin. Nahatak ko, hindi sunod siya. Ang tao, hindi ganun Di ba? Ang tao, hindi, pag gusto ko dito. Di ba? Oh yes, matigas ang ulo. Di ba? Kasi may free will Ang ating Panginoon, hindi tayo hahatakin ng ganong kalakas kagaya nung ginagawa ko kay Pomsi. Gusto mo lumihis? Sige, ano ka ng Panginoon? Yung nga lang, marirealize mo, ay bakit ganon? Parang tumigil. Parang ganon din tayo mga kapatid sa ating discipleship sa ating Panginoon. Kung yung ating pagsuko sa ating Panginoon ay hindi ganap, at pinairal natin yung gusto natin, di ba, na maaaring hindi ayon sa nais ng ating Panginoon, natitigil. Now, balik tayo doon mga kapatid. Kung halimbawa, hopefully wala naman sa atin dito mga kapatid, yung hindi pa napagtatanto, na kinakailangan nating magpasakop sa ating Panginoon. Kung tayo ay nais sumunod sa ating Panginoon. Amen? Amen ba? Meron ba? Kung meron man mga kapatid, then itong mensaheng ito mga kapatid ay pagpapaala-ala talaga ng matindi sa atin. Ano? Isipin natin, baka kaya hindi tayo lumalago sa ating Panginoon. Kahit na every Sunday, ma-attend naman ako
Every prayer meeting, ma-attend naman ako. Pero bakit ganun? Parang hanggang dito na lang ang aking buhay spiritual. Ang tanong dyan, ganap na ba nating ipinasakop ang ating sarili sa ating Panginoon? Sinuko na ba natin sa ating Panginoon yung kinakailangan nating isuko bilang bahagi ng pagiging tagasunod ng ating Panginoon? Ano? Take up the cross daily and follow me. Diba? Para makasunod talaga tayo sa ating Panginoon. This is a call to self-denial. Sabi nga, di ba? Let him deny himself. Mga kapatid, meron ka bang mga ambisyon sa buhay? Meron ka bang mga pangarap? Meron ka bang gustong gawin sa buhay na hindi mo magawa dahil ikaw ay naging kabahagi ng church na ito? Hindi nyo kinakailangang sagutin ng malakas. Hindi nyo kinakailangang tumaas ang kamay. Sa atin lang to. Kahit ako, tanong din to sa akin. Meron ba? Meron ka bang plano na gusto mo sanang isagawa? Meron ka bang ambisyon? Meron ka bang pangarap sa buhay na dahil ikaw ngayon ay kabahagi ng kongregasyong ito, ay hindi mo magawa? At tila baga, ang bigat-bigat pa rin sa loob mo. Na nandoon pa rin. Kapag hindi nakatingin yung kapatiran, sige, gagawin ko pa rin to. Kapag hindi nakatingin si pastor, total, every Sunday lang naman kami nakikita ni pastor eh. Ang gagawin ko pa rin. Kasi yung gusto ko talaga eh. Hindi lang ambisyon. Yung mga gawin natin, di ba? Yung mga desires natin, ang tanong, nag-give up na ba natin talaga? Yung pride natin, mga kapatid, na-give up na ba talaga natin? Kasi mga kapatid, hindi tayo ganap na makakasunod sa ating Panginoon kung mayroon pa ring mga bagay na ito na nagdudulot para tayo, mga kapatid, once in a while, hihinto tayo at mag-iiba tayo ng landas mula sa kung ano yung direksyon na nais ng ating Panginoon na ating tahakin habang sumusunod tayo sa Kanya. Mga kapatid, sa Galatians chapter 2 verse 20, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Take note, mga kapatid, true discipleship, true discipleship, yung ganap na pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid, it means surrendering control. Hindi na ikaw yung kumukontrol sa buhay mo. Bagamat nandyan pa rin yung free will, hindi inaalis ng ating Panginoon, ngunit yung control, ipinapabay natin sa ating Panginoon. Isipin na lang natin kung yung, alam mo, pasalamat ka kapatid, kaibigan, kung meron kang alagang aso, na totally surrendered sa'yo yung kanyang behavior. Na kung saan mo lang talaga siya dalhin, doon lang talaga sumusunod siya. Alam mo, pinagpala ka, kapatid. Sabihin ko sa'yo, ayoko sabihin swerte. Parang ako iniwasan ko yung term na swerte, pero wala akong maisip na term nga. Swerte ka, maswerte ka. Kasi, sige, kumpara sa aso namin, si Pomsi, bagamat sumusunod siya, matalino siya, yung nga lang, feeling ko dahil yata sa matalino eh. Kaya kaya minsan may tendency siyang magpasaway eh, hindi siya totally nagpapasakop. Ganun din tayo eh. Di ba? The more na ang ating pinaiiral ay yung isip natin bilang tao na feeling natin ang tali-talino natin, alam natin kung ano ang mangyayari kung ito ang gagawin natin, mga kapatid, the more na mahirap ipasakop sa ating Panginoon yung ating buhay at kilos natin. Amen? Amen ba? Kasi inisip natin, we know better than you, Lord. Buhay ko to eh. Ang tanong, sino ba lumikha sa'yo? Diba? Si Lord pa rin eh. Diba? Kaya nga,
True discipleship means total surrender. We surrender we surrender ourselves. Yun ibig sabihin ng self-denial. Pride. Ayun yan part yan mga kapatid Hanggat nandyan mga kapatid, ang umiiral sa atin ay yung pride natin bilang tao. Mahirap magpasubmit. Diba? Kung ikaw ay prideful na tao, mahirap magpasubmit, say, sa boss mo sa trabaho. Lalo na kung halimbawa, ako, summa cum laude ako, yung boss ko, school bukol lang yan. Hindi Siya pa rin yung nakatalagang mas mataas authority mo Dapat nagpapasakop ka dyan. Diba? Mas malayo narating ko kaysa sa tatay ko. Ang tatay ko, high school graduate. Ako, may doctorate. Kaya wala na akong galang sa tatay ko. Hindi Tatay pa rin yung itinalaga ng authority sa pamilya, di ba? Amen? Yun yung So, ganun din. Baka tungo sa ating Panginoon, nandoon yung pride natin. Hindi uubra yan, mga kapatid. Mahirap. And maaring maging, sabihin na natin, near impossible na tayo, mga kapatid, ay tunay na makakapagpasakop sa ating Panginoon kung nariyan pa rin pinapairal natin yung pride natin bilang tao. Kaya nga, di ba, ang nais ng ating Panginoon, we trust Him with all of our heart. Lean not unto our own understanding. In all of our ways, we acknowledge Him. We surrender to Him. He will direct our paths. Di ba? Yung nga lang, nagkakaroon ng pagtigil nagkakaroon ng paghinto kapag nagkakaroon ng mga pagkakataon na tayo, pinapairal pa rin natin kung ano yung sarili nating nais. In that case, we cannot say that we have already denied ourselves the way Jesus said na kinakailangan nating i-deny ang ating mga sarili. Yung ating mga desires, ayan mga kapatid, we have to live under Jesus Christ's Lordship. Kailanman mga kapatid, walang servant na mas magaling sa kanyang Panginoon. Walang servant na mas marunong kaysa sa kanyang Panginoon. At lalong higit, kailanman, walang servant mga kapatid, na hindi marunong magpasakop sa kanyang Panginoon. Maging Panginoon ka na lang sa sarili mo. Di ba? Hindi mo masasabi. Pag ganon, mga kapatid, hindi mo masasabi na ikaw ay disciple, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin niyo to, mga kapatid, isang senaryo. 2 maleta. Okay? Yung isang maleta, mga kapatid, ang laman niyan, yung mga plano mo sa buhay. Yung mga plano natin sa buhay, yung mga nais nating gawin, makamit. Independent mula sa ating Panginoon. Mga nais nating gawin. And then, may isa pang maleta, mga kapatid. Yung isang maleta, mga kapatid, yung krus. Pagsunod sa ating Panginoon. At isa lamang doon ang pwede mong dalhin. Kung tayo ay nais nating maging tagsunod ng ating Panginoon, mga kapatid. Obvious kung ano yung dadalhin natin, mga kapatid, di ba? Yung ating bubuhatin. At yun ang sabi ng ating Panginoon we have to take up His cross. And if we are doing that, kinakailangan iwan natin yung isa. Yung maleta na puno ng mga desires natin, ng mga plano natin, mga kapatid. At yun nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, we have to take up His cross daily. Take note, mga kapatid, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ano ibig sabihin ng krus? Magandang bagay ba siya? Ngayon, ang krus ay isang napakagandang bagay. Dahil ito ay kumakatawan, mga kapatid, ng sakripisyo ng ating Panginoon. Dulot ng kanyang wagas na pag-ibig sa atin para tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Amen? Pero ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yes, nakakahiya, kahihiyan, pagdurusa, kamatayan. Kapag nakakita ng krus, yun yung mga associated na mga bagay, mga kapatid.
Nung tayo mga kapatid ay nagdesisyon na sumunod sa ating Panginoon, ngayon alam na natin, di ba? At salamat sa ating Panginoon, nananatili tayo rito. Bagamat alam na natin at nararanasan natin. Pero mga kapatid, nung may humayo para ikaw ay makapakinig ng salita ng Diyos, aware ka na ba agad na yung mga paghihirap mo sa buhay na naging dahilan marahil kung bakit naging open ka kasi kailangan ko ng Diyos kasi hindi ko na kaya sa aking sarili. Yung aking pinagkakautangan, yung aking paghihirap sa buhay. Diyos na lang siguro makakasagot. Sige, magiging welcome na ako sa kung sino man ang kakatok sa pinto at mag-share sa akin ng salita ng Diyos. Pero aware ba tayo mga kapatid na hindi agad-agad mawawala yung mga paghihirap na yan? Sinabi ba sa atin? Marahil hindi, di ba? Hindi sa atin sinabi ng evangelist na kapatid, kaibigan, pag tinanggap mo ang ating Panginoon, wag mo namang isipin agad na magically mawawala lahat yung paghihirap mo. In fact, baka nga madagdagan pa yan eh. Siguro kung narinig mo yon, ano ba naman tong mensaheng pagsara mo na ng pinto, pagtataguan mo na, di ba? Ang gusto mo lang marinig yung positive. Kasi nga, bro naman, naghihirap na nga ako sa buhay eh. Gusto ko marinig yung kabutihan ng ating Panginoon. Di ba? Kaya ayoko makarinig ng hindi maganda. Nasasabihin mo sa akin eh, lalong madadagdagan ng paghihirap ko. Diba? Take note mga kapatid. Hallelujah. At ngayon alam natin, di ba? Baka pag-isip siya, ano ba naman itong pinasok ko? Parang imbis na nawala. Nawala nga yung nauna kong ine-experience. Pero may bago na naman dumagdag. May bago na naman akong kinakaharap. At para bang hindi na naubos. Di ba? Yung mga pagsubok, di ba nga, Brother Ray, awit, pagtitiis. Di ba? Baka ang idea natin, nung tayo ay pumayag na, sige, di ba? Baka yung unang impression natin pag sumama ako sa church na yan, sige, wow, ang ganda ng awitan nila, ang sigla, nakakawala ng problema. Siguro kapag nagpatuloy ako rito, nagpapaptize ako, tapos sumali ako dito sa congregation ito, mawawala na rin ang problema ko. Tapos, pagkatapos ng service niya, pagbalik mo, andito pa rin yung aking problema. Andito pa rin yung aking utang. Andito pa rin yung may sakit kong, kamag-anak. Diba? That's the cross. That's the cross, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, hallelujah, when we follow Jesus Christ, that means we have to take up our cross. Diba? Our own cross. Yung cross mo, iba yan sa cross ko. Maaring may pagkakahawig, diba? Lalo na in terms of, diba, medyo parang hindi maganda ang dating. Pero ano ulit yung sabi mo kanina, Brother Ray? Pagtitiis pero, buhay ko ay lalago. Alam niyo mga kapatid, yun nga magically hindi mawawala yung mga problemang yan. Yung mga problema sa buhay, mga kapatid, nariyan yan. Pero ang maganda, mga kapatid, pag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, kasama natin ang Diyos na lumikha sa atin, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung tayo noon, bago tayo doon nag-decide na sumunod sa ating Panginoon, mga kapatid, tila baga, tayo lamang sa ating sarili, yung kinakailangang sumuong sa problemang yun. Kaya tayo bilang tao, nakakadama tayo ng pangamba, nakakadama tayo ng panghihina, nakakadama tayo ng kawalang pag-asa. Ngunit kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, nariyan man yung mga problemang yan, mga kapatid, ngunit ang Panginoon, bibigyan tayo ng kalakasan. Bibigyan tayo ng comfort. Bibigyan tayo, mga kapatid, ng kapahingahan. Kaya, hindi natin kinakailangan na talikuran yung problema, takasan yung problema. Kayang-kaya nating suungin yung problema dahil kasama natin ang ating Panginoon. Sumusunod tayo sa ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin mawawala yan. Hahawiin ni Lord yung mga hindi hahawiin ni Lord yung mga problemang yan. Ang gagawin ni Lord, hindi lang sa bibigyan ng solusyon. Mga kapatid, ang maganda. Hindi aalisin ni Lord yan.
Pero di ba pag sabing sumusunod, ibig sabihin na nangunguna ang ating Panginoon. Di ba? Si Lord yung unang-una. Unang-una niyang sinusuong yung problema natin. At sinisiguro sa atin ng Panginoon, kaya hinahayaan niya na sumusunod pa rin tayo sa Kanya kahit nandyan na yung problema, nandyan yung problema. Unang-una ng sinuong ni Lord yan, kaya siguradong sigurado mga kapatid, nakakayanin natin yan. Kasama si Lord. Hindi natin yan, narinig nyo na siguro to mga kapatid, kung ang isang problema ay tila baga walang solusyon, kahit na anong gawin mo, kahit na anong hindi sabi mo, Lord, bakit ganun? Please, tulungan mo ko. Pero bakit nandiyan pa rin, hindi magkaroon ng solusyon tong problemang to. Baka naman hindi yan problema mo in the first place. Pinoproblema mo lang. Di ba? Pero kung yan, mga kapatid, yun ang maganda pag sumusunod tayo sa ating, siyempre, di ba, pag sumusunod ka sa ating Panginoon, si Lord yung nasa unahan. So, siya yung nauunang humarap doon sa problema natin. At kapag itinuloy tayo ni Lord doon, ibig sabihin, alam ni Lord na kaya natin yung problemang yun. Kaya natin yung sitwasyong yun. Kaya mga kapatid, kung tayo ay magbabahagi ng magandang balita ng ating Panginoon, baka si later on tayo ang masisi nung hinayuan natin . Sabihin, bakit parang hindi naman nawala yung problema ko? Parang lalong dumami yung mga problema ko. Magaling ka lang pala mag-invite Pero, hindi mo sinabi sa akin na meron palang ganito mga mangyayari sa buhay ko. Diba? Pwede natin mga kapatid, pwede naman natin na sabihin, hindi mawawala ang problema mo. Pero, nandiyan ang Panginoon. Kung noon, ikaw lamang ang humaharap sa problema, ngayon, pag sumunod ka sa ating Panginoon, Panginoon ang unang-unang susuong sa problema mo at sisiguruhin niya na kakayanin mo yung problema mo, yung sitwasyon mo. Tayo mga kapatid, nagtitiwala ba tayo doon? Alam ba natin yon mga kapatid, na si Lord muna yung sumusuong sa problema natin bago tayo? Kung ngayon mo lamang yan na-realize mga kapatid, hallelujah, pasalamatan mo ang ating Panginoon. Nandyan siya para sa iyo at para sa atin. Kaya mga kapatid, hindi natin kinakailangan na diba? Magtatago tayo sa ating problema. Hindi, nandiyan mas si Lord Siya na yung una di ba? Hindi niya naaalisin. Pero sisiguruhin niya, nakakayanin natin yan. Kakayanin nating suungin yan, mga kapatid. Kaya, sabihin natin, mahirap. Yes, mahirap. To take up one's cross, that entails hardship. It entails possibly persecution. Lalo na kung yung mga kasama mo sa bahay, mga hindi mananampalataya, tapos ang tindi ng pagharang nila sa sa nais mong pagsunod sa ating Panginoon. Nalala ko yung kinukwento ni Sister Jeremy, yung tatay nila noon, talagang tinatakasan nila. Pilit na pinuputol yung buhok nila pag nagpapahaba sila ng buhok, di ba? Naalala ko yung nakukwento ni Brother Ray nung siya ay nasa Middle East, di ba? Patago. Diba? Nariyan yan, bahagi yan mga kapatid ng pagsunod sa ating Panginoon. Maaring makaranas din tayo ng rejection. Diba? Maaari tayong makaranas ng rejection dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ngunit yun mga kapatid ay bahagi ng krus na kinakailangan nating take on as a cost to following Jesus. Mga kapatid, Christianity, following Jesus, discipleship, however way we put it, mga kapatid, pagiging Kristiyano, pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid, it's not about comfort. Salamat sa ating Panginoon, ang ating bahay-sambahan, may 2 aircon, di ba? Malinis, di ba? Maaliwalas. Pero mga kapatid, kung sakali ba, sige nga ito mga kapatid, meron akong tanong. Nung kayo mga kapatid ay in-invite ng humayo sa inyong lugar para kayo ay makatanggap ng banal na salita ng ating Panginoon. Tapos in-invite kayo at pumayag kayo na sumama sa church. Kung halimbawa ang nadatnan ninyo na church ay hindi ganito, walang aircon, as in mainit, siguro kung may ventilador, iilan lamang, tapos
Ano? Oo, kung paano kaya pastor kung yung noon pa yung doon pa. Pero hindi, yung doon may aircon kahit papaano na yun eh. 'Di ba? Maayos pa rin eh. Pero paano kung halimbawa hindi ganito kaayos yung ating bahay-sambahan? Babalik ka pa kaya? Babalik ka pa kaya? 'Di ba? Yan. So, take note mga kapatid, following Jesus is not about comfort. Kasi tingnan nyo mga kapatid ang ating Panginoon, kung tayo ay tagasunod ng ating Panginoon, ibig sabihin, hindi lang sa sinusundan natin literally ang ating Panginoon, kung hindi, kung ano yung ginawa ng ating Panginoon, yun din yung ating tutularan. Hindi man natin totally kayang gawin na tayo ay ibayubay sa krus, hindi na natin kailangan gawin yun ha. Pero ibig ko lang sabihin, na kung di man natin kayang gawin yun, pero in the same manner, in a similar manner, in the similar sense, anong gusto kong patungkulan dito mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo, dahil sa pagmamahal niya sa atin, di ba? Diyos siyang malwalhati Kung tutuusin, we cannot say, dahil ang Diyos ay hindi tao, He's a spirit, right? Na siya ay sabihin na natin nakakaranas ng comfort kagaya natin. Pero in a way, pwede natin sigurong isipin na si Lord sa langit, komportable na siya doon Komportable na siya doon. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, dahil kailangan na magkaroon ng kaparaanan para mailigtas ang mga tao na kanyang lubos na minamahal, nagkatawang tao siya. Kaya ayun tuloy, nakaranas siya ng discomfort. The discomfort of nakakaramdam ka ng init ng panahon, nakakaramdam ka ng gutom, nakakaramdam ka ng physical na sakit, nakakaramdam ka ng rejection mula sa kapwa mo. It wasn't about comfort for our Lord Jesus Christ. It wasn't about glorifying Himself. Jesus came down humbly. So tayo din mga kapatid, kung tayo ay tunay na susunod sa ating Panginoon, discipleship, being Jesus' followers should not be about comfort, mga kapatid. It is about faithfulness. It is about commitment. Araw-araw mga kapatid, dapat mas pinipili natin yung pagsunod sa ating Panginoon na dala-dala yung krus sa ating buhay kaysa sa pagiging komportable. Dapat mas pinipili natin na i-give up yung ating sariling desires, yung sarili nating mga plano sa buhay, sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Yan ang ating krus. So when we go and teach others, as we have been commanded by our Lord, take note mga kapatid, the Lord did not give us an option. It was not optional. It was a command. It is still a command to go and teach. But when we teach mga kapatid, hindi yung ituturo natin mga kapatid ay sanitized, candy-coated. Para sa akin mga kapatid, confirmation yung Sunday school natin kanina Hindi lamang tutungkol sa pagpaparami ng mga tao sa church. Discipleship is not just about increasing. Mga kapatid, aanhin mo ang quantity kung wala namang quality. But of course, since the Lord, treats the church as His body, kailangan may paglago. So yes, dapat nandoon ang quantity, pero dapat din may quality. Kaya hindi tayo hahayo, mga kapatid,
para lamang magdagdag ng mga mag-ookupa sa mga upuan dito sa church. We also have to make sure, mga kapatid, that those really would be souls that are, number one, willing to deny themselves. Those are souls, mga kapatid, hallelujah, that are willing to take up the cross. Pero hindi natin yun masisiguro, mga kapatid. Kung tayo mismo sa sarili natin, hindi pa pala natin nakukuha, hindi pa pala natin nagagawa talaga na i-deny yung sarili natin. Hindi pa rin pala natin nagagawa na tuloy-tuloy na buhat-buhat natin yung krus. Ang nangyayari, kapag convenient, sige, dadalhin ko yung krus. Tuwing Sunday, dala-dala ko yung krus. Pero kapag Monday na, Tuesday, Wednesday, Thursday, nandito yung krus. O bako na. Ayun yung tinatawag na Sunday Christian. Let us not go and seek for people who will simply just become Sunday Christians. And when the hardships come, the hardships that come together with discipleship, ang mangyayari, tatalikuran na lamang nila. Mapapansin mo, ay bakit ganun unti-unting nawawala yung mga hinayuan ko, yung mga in-invite ko, nag-baptize na nga pero bakit ganun? Unti-unting nawawala. Hindi na uma-attend. So huwag natin pababayaan, mga kapatid, na hanggang doon lamang ang ating tungkulin. Discipleship does not stop once one decides to follow. Discipleship starts with the decision to follow. And it is a continuing process habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kahit na ikaw, mga kapatid, ay tumatayo na rito sa likod ng pulpito, disciple ka pa rin. Kahit ang General Superintendent natin, si Bishop Cesar Pestaño, disciple pa rin siya. Kahit si General Superintendent ng UPC International, si Reverend David Bernard, disciple pa rin siya ng ating Panginoon. Tuloy-tuloy ang discipleship kasi naghihintay pa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Kailan titigil ang pagiging disciple, ang discipleship, mga kapatid? Siguro pag kinuha na ni Lord yung buhay natin. Yun. Pero ang maganda doon, nakabalik na tayo sa ating Panginoon. Yung ating spirito ay bumalik na sa ating Panginoon. Diba? Pero habang tayo ay may buhay pa, mga kapatid, at habang hinihintay pa natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, discipleship is ongoing. And hindi naman kasi kinakailangan, mga kapatid, na maging veterano ka na eh. Na ikaw ay meron bang ranggo ang pagiging disciple, pastor? Supervising disciple, chief disciple, may ganun ba? Wala eh. While we are also still undergoing discipleship, we can also call others to become disciples like us. Sina Peter, di ba? Nung bumalik ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, they remained as disciples of our Lord Jesus Christ. Tagasunod sila, nangangaral sila. Para saan? Para magkaroon pa ng iba pang mga tagasunod ang ating Panginoong Jesucristo. Amen ba? Amen. Mga kapatid, the cost of discipleship, the cost of following Jesus may be high. Yes, lalo na kung ikaw, mga kapatid, bago ka nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ang taas-taas ng tingin mo sa iyong sarili, mahirap isa-isang tabi ang pride. Mahirap isa-isang tabi ang pride. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, huwag nating isipin, mga kapatid, that it was just all about money, possessions. Yung sa ating Bible reading kanina. Nang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mahirap, anong sabi ng ating, teka, balikan natin yung sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Napakahirap daw na sila na may kayamanan ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Huwag nating isipin na ito ay sa material na kayamanan lang. Kung ikaw ay tao na maraming accomplishment sa buhay, not necessarily equating to financial prosperity, mga kapatid. Kabilang ka dyan, kabilang tayo dyan. Bakit, mga kapatid?
Kasi yun yung mga bagay na kinakailangan nating isa-isang tabi. Giving it up does not mean na talaga itapon ko lang sa basurahan. Huwag mo sayangin. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, di ba, ibigay mo. Ibenta mo, ibigay mo. Sinusubok ng Panginoon itong mayamang taong ito eh. Di ba? Gayun din mga kapatid, tayo, once upon a time, and maybe up to now, tinatanong tayo ng ating Panginoon, kaya ba natin? Kung gusto natin na talagang ganap na maging tagasunod ng ating Panginoon, i-give up natin ang lahat para sumunod sa Kanya. Kung mas marami yung kinakailangan nating i-give up, mas mahirap sumunod sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon dyan. The cost is great, but take note mga kapatid, and this is what I want everyone to take note of. Mga kapatid, the cost is high, but the reward is far greater. Amen. Sobrang higit yung gantimpala na naghihintay para sa atin. Kahit na sa ngayon, ang iniisip natin, napakalaki ng kinakailangan ko i-give up para sumunod sa ating Panginoon. Ngunit, ang gantimpala naghihintay, buhay na walang hanggan, mga kapatid. Walang katulad yan. Sa kahit na ano, na kinakailangan mong isa-isang tabi para sumunod sa ating Panginoon. At nawa, pag tayo, mga kapatid, ay humayo, maiparating din natin ito sa ating mga hinahayuan. Hindi ko naman sinasabi na biglain mo agad. Hindi ganon. Pero mga kapatid, huwag tayo makukontento na pag nadala na natin dito, di ba, okay na, maranasan nila yung lahat ng mga magagandang bagay na naranasan ko nung ako ay napabilang sa church na ito. Eh, paano yung mga hindi magaganda? Di ba? Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na biglain natin. Pero dapat sila din mismo ay mabatid nila because dapat sila mismo sa sarili nila, gagamitin nila yung malayang pagpili nila para, yes, I will decide to follow Jesus Christ. I will pay the cost. I am willing to do so. Kahit nasabihin na, hindi man madali sa umpisa, ngunit, kahit naman tayo mga kapatid sige, magpakatotoo tayo dito. Meron pa tayo na kahit at least isang bagay na hindi pa natin na-give up talaga, di ba? Kaya ang hirap pa rin. Pero nais ng ating Panginoon, mga kapatid, sipin natin, may sa puso natin, mga kapatid, na ang gantimpala naghihintay sa atin, hindi yan maihahalin tulad doon sa kinakailangan nating i-give up. So ang tanong sa atin, mga kapatid, kasi nandoon na ang panimulang pagbayad natin itong cost na to. Sumusunod tayo sa Panginoon, amen? Sumusunod tayo sa ating Panginoon. But are we still willing to continue paying the price? Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, di ba? Nakapagbayad ka na ba? Nagbabayad ka pa ba? Tuloy-tuloy yan, mga kapatid. Yung pagbabayad natin ng cost na yan, kasi nandito pa tayo sa katawang lupang ito, hinintay natin na pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ba nating talikuran ang lahat para sumunod sa ating Panginoong Hesukristo? Sabi ng ating Panginoon in Matthew chapter 16 verse 25, "For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it." Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, sabi di ba ng mga nakarinig doon sa pangaral ng ating Panginoon, sa binasa natin sa Luke chapter 18 kanina, they that heard it said, di ba sa verse 26, "Who then can be saved?" Sino pa maliligtas? Sino pa maliligtas? Mga kapatid, kung itutuloy natin yan, mga kapatid, di ba? The things which are impossible with men, sabi ng ating Panginoon, are possible with God. Tayo lang bilang mga tao nag-iisip na parang imposible na maisa-isang tabi ko, yung kinakailangan ko isa-isang tabi para sumunod ng ganap sa ating Panginoon. Kaya nga sabi din ni Peter, di ba? Ang sabi ni Peter, "Lord, kami, iniwan namin ang lahat. Iniwan namin yung trabaho namin, pangingista, iniwan namin yung pamilya namin, at sumunod kami sa iyo." Kasi sabi ni Jesus, di ba, "Verily I say unto you, there is no man that hath left house or parents or brethren or wife or children for the kingdom of God's sake, who shall not receive manifold more
manifold more in this present time. And more importantly, ito sa akin yung more importantly, sabi ni Jesus Christ, and in the world to come, life everlasting. Walang anumang halaga ng salapi, ng ginto, ng pilak, ang maaaring makapantay ng buhay na walang hanggan. Walang kahit na anong masasarap, magagandang karanasan dito sa mundong ito ang maaaring makapantay sa buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang naghihintay sa atin, mga kapatid. Kaya nawa maging willing tayo to pay the price of following Jesus Christ. Shall we all stand, mga kapatid? Have we really given ourselves, have we really surrendered ourselves to the Lord? When we decided to follow Him, again, following Jesus Christ, being His disciple, is not a one-time, big-time thing.